Doktor, thyroid cancer-free na po ba ako? That's the most common and the most important questions after treatment of thyroid cancer. So, paano natin to sasagutin? Ready na kayo? Let's start! Good day again guys, this is Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. If you're new here po, welcome. If you've been here before, thank you again for still supporting. Okay, thyroid cancer. Usually, pag thyroid cancer pong pinag-uusapan, most likely papillary or follicular thyroid cancer po ito. Yun kasi yung at least 90 to 95% ng thyroid cancers na nakikita natin. Kapag follicular or papillary thyroid carcinoma po kayo, excellent prognosis naman po siya. Anong ibig sabihin nun? Kumbaga yung chance mong mabuhay ng 70 years old, 80 years old, 90 years old, or 100, kung kaya mo, mataas naman po. Basta importante, or ang pinaka-importante, yung check-up mo sa doktor mo. Surveillance. Titignan kung lumalaki ba yung bukol, nagkaroon ba ulit ng bukol, or may mga parameters na nagsasabing bumabalik ang thyroid cancer mo. So to answer the question, thyroid cancer-free ka na nga ba? Ito ang mga kailangan naming parameters para masabing thyroid cancer-free ka na. First po yung blood test, thyroglobulin and anti-thyroglobulin. Or yung sinasabi po nating TG and anti-TG. Itong thyroglobulin po kasi is mostly a protein found in thyroid tissues. So kung wala ka ng thyroid, dapat mababa po ang inyong thyroglobulin. Blood test po itong mga to. Ibig sabihin, dapat yung TG mo and anti-TG mababa, undetectable or at least low levels. Doon sa mga nagre-regular follow-up na po ng thyroid cancer, umiinom na po sila ng levothyroxine. Usually po, pinapatigil po namin ito at least 1 month siguro bago mo ipacheck yung TG and anti-TG mo. Although may mga instances po na yung mga pasyente hindi nila kayang magtanggal ng levothyroxine para magpa-test ng TG anti-TG, may mga ibang way naman po na pwedeng gawin doon. Although napakamahal. And usually sa Manila lang po nagagawa yung mga lab test na yun. But in general, yun nga po, gagawin namin as doctor, advice na wala mo ng levothyroxine after 1 month, then papagawa ng TG and anti-TG. And remember, dapat low or undetectable yung levels po niya. Kung anong levels exactly, yung doktor mo na lang sana yung mag-explain nun ha. Number 2, yung neck ultrasound. So parang thyroid ultrasound lang po siya. So kasi tinanggal na po yung thyroid ninyo, hopefully dapat sa neck ultrasound mo wala nang makikita. And importantly, tinitingnan din po natin yung mga lymph nodes or yung mga kulakulane. Kasi po uso sa mga thyroid cancer, yung mga kulane kumakalat or nagbabahay dyan sa mga lymph nodes po natin. So checking the thyroid bed kung saan yung thyroid and yung mga gilid-gilid dyan dapat tinitingnan sa inyong thyroid ultrasound. Hopefully wala po negative yung mga yan kapag pinagawa nyo po ito. Kasi guys, a clean ultrasound is one of the strongest indication of remission or yung sinasabi nating thyroid cancer-free ka. Or ito ang isa sa mga madalas na pinapagawa sa pagsusurvey ng inyong thyroid. Next is full body scan. For certain patients or madalas sa ating mga pasyente dito sa Pilipinas na radioactive iodine na. So may video po tayo regarding radioactive iodine. Ilagay ko na lang po yung link sa taas or dito sa description sa baba. But in general, radioactive iodine for thyroid cancer is another step para sana masunog, matunaw yung mga thyroid cells na hindi natanggal ng surgery. After mo ma-radioactive iodine, again, dapat nga wala ka ng thyroid, wala ka ng thyroid cells. Ang whole body scan detects if there's any thyroid tissue na nabubuhay pa sa iyong katawan. Either dito sa leeg mo or sa ibang parte ng inyong katawan. Doon po makikita kung may kumalat or may mga mets or metastasis na may kinalaman sa inyo pong thyroid. Although hindi naman po madalas ginagawa ito, syempre itanong nyo na lang sa doktor, either every year ba to, every 2 years or every 3 years, depends sa risk ng inyong thyroid cancer. Next is clinical examination. Siyempre, dapat tine-check din po kayo ng doktor ninyo. Either kakapain yung leeg, kung hindi pa na-ultrasound, or kung may mga simptomas ka na parang hirap lumunok, hirap huminga, or parang may nakabara dyan sa lalamunan mo, kailangan malaman din po ng doktor mo yon. And of course, yung history mo. First time mo lang bang nagta-thyroid cancer? Meron ka pa bang ibang cancer sa ibang katawan? Or ikaw ay isang kaso na umulit ang inyong thyroid cancer? Doon kasi titignan kung gaano ka-aggressive yung pagpapacheck ng inyong doktor via the physical examination or dun nga sa lab tests. Now, dynamic risk stratification.
dito sa Pilipinas, ang sinusunod po natin yung ATA, American Thyroid Association Guidelines. But in general, ito po yung sinasabi nila. Ikaw ba ay isang pasyente na may excellent response? Yun yung negative ka sa symptoms, negative sa imaging, and negative sa blood tests. Indeterminate response. May mga non-specific findings but nothing definite. Kailangan lang daw pong bantayan. Biochemical incomplete response. Ibig sabihin, sa imaging mo, ultrasound, whole body scan, walang nakita, pero dun sa blood test, meron. Biochemically, baka may kailangan bantayan. And structural incomplete response, ito yung may mga nakikita na sa inyong mga ultrasound or whole body scan. This approach, titignan po ng inyong doktor para babantayan gaano ka-aggressive sila sa pag-treat ng thyroid cancer mo or gaano ka-aggressive sila sa pagbabantay or monitor or follow-up ng inyong sakit. So to answer the question, Doctor, am I thyroid cancer free? Ang sinasagot po namin yan, ano yung mga test mo as of this time? To answer the question, thyroid cancer free ka ba? Dapat syempre, negative ka sa mga symptoms, negative ka sa mga blood tests, TG, anti-TG, and negative ka dun sa imaging, ultrasound or yung whole body scan. So ulitin ko, symptoms, blood test, scan, imaging. Itong mga to pinagbabasihan namin para masabi natin, as of this time, thyroid cancer free ka. O remember guys as of this time, pag cancer, thyroid man yan or sa ibang parte ng katawan mo, kailangan binabantayan over time para ma-check or ma-survey ka agad kung mayroong mga bumabalik ba na mga cells sa inyo. O remember guys thyroid cancer is one of the most treatable and curable diseases. Again, sinasabi ko nga po sa mga pasyente ko, pwede kang mabuhay ng mga 60, 70, 80, 90 years old as long as you follow up regularly to your doctor. Yun ang importante, regular follow-up. Okay, so I think that's it guys. If you are a thyroid cancer survivor and you think this video helped you, please like, share, and subscribe po para mas marami tayo matulungan. And guys, if you think you have questions and concerns, please comment nyo lang po sa baba. Tatry namin yung sagutan as much as we can. And I think that's it. This has been Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist, signing out.